Please subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ng awayan. Yun po, isa sa mga beneficiary ng Kalingap ay nalululong po sa masamang bisyo. At batang-bata pa, ito po yung babae, 16 years old. Po sa ngayon, At talagang siya po ay lulong sa masasamang bisyo. Papanoorin po natin yung video at bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon. Ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Ate Edna Vlog. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, ay huwag po natin skip yung ads upang sa ganun ay patuloy tayong makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na nag-iikaw sa buhay. Ayun din po, pakasama na rin po yung mga karepa, Kalingap Reactor Partner at yung mga Kalingap Partner na charity vlogger. Ito po yung video, na kung saan ay beneficiary po ito ng Kalingap, batang-bata. 16 years old, pero lulong po sa bisyo. Kaya balak tulungan na ito po ay may parehab. Papanoorin po natin yung video at ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Dr. Lab. Bata pa, pero hindi po siya, mas naglalala po siya ngayon. Yeah. Hindi po siya mabago at siguro ganyan po nagdudruga kaya lahat niya gagawin. Inaalok niya ako hating gabi, tinitix niya ako. Tapos ganoon, sabi ko hindi siya tinutulungan kita para samantalahin kita. Sabi ko, tinutulungan kita, baka sakaling magbago ka pa. Kasi yung sarili mo, inaalok mo na sa akin. Binipresyuhan niya yung sarili niya. Tapos, ganon. Kahit ating gabi, pag gusto sunduin siya. Sabi ko, hindi pa ako nasiraan ng bait na sunduin kita dyan. Alis. Kaya siguro, pinakamaganda nito talaga, iparehab na lang natin talaga yan. Dapat nga po iparehab siya. Kasi po habang buhay siyang ganyan na lang. 16 anyos na rin siya naman ngayon. Di na siya talaga 15 anyos nung nakaraang taon ginagawa natin yan. Baka pwedeng trabahuin mo muna yan. Alam mo talaga sa DSWD kung talaga pwede na siya ipasok dahil lulong siya sa bisyo eh. Sa Agis po, mapunta po ako doon sa sa DSWD. Oo. Pagtulungan na lang natin yan, gagastusan ko na lang kung magkano ang kailangan. Ihingi na lang natin ang tulong sa mga sponsor, baka may gustong sponsor para maiparehab na lang talaga natin si Marian. Ituloy na natin yung pagpaparehab ni Marian dahil yun ang gusto ng mga tao talaga dahil wala na pag-asa eh. Prisyo, droga, sigarilyo, alak, tapos inaalok yung sarili kung kani-kanino, mahirap na yan. Delikado na sa isang bata yan. Grabe na nga po. Marijuana. Kita mo. Nakita mo. Pinapakita ko sa akin, agit ko masyado. Laban ng pati, parang Pinapakita pa sa'yo ng marijuana siya? So, saan? Dito? Bahay nyo? Nakikita mo? Marijuana ka, mga taga-yan. Kita mo. Kasi pag nakamarijuana na, wala na. Baliwala na sa kanilang sarili nila kahit grabe. Parang mandahon ka ata napakita sa akin. Binubugbog yan ni Marian pag yung nakwento. Yun po napanood po natin yung video, at dito nga po ay muling dinalaw ni Dr. Lab. Ito po kanyang na-scout na si Marian, at yung kanyang ina at yung isang kapatid pa, may itsura po ito itong pamilyang ito. Kumbaga itong isang kapatid nga ay talagang maganda siya, pero may diferensya po siya ng konti, sa pandinig. Ewan ko lang po ngayon kung ito ay napadoktor na, pero itong si Marian ay ito po ang parang pinoproblema po nila, Yan po yung dati yung bata na natagpuan
doon sa ilalim ng tulay, ano po, na batang-bata ay meron na po siyang anak, ano, at naisipan nga po na tulungan ni Kalingap Rab, ano, kasi ang naka-escort nga po dito ay si Dr. Love. Noon pa man ay talagang sinikap na po ng Kalingap na itong batang ito ay maisalba, ano po, sa masamang mga nangyayari sa buhay niya. Ano po, katulad nung siya ay nagkaroon kaagad ng anak, ano, at siya po ay nakikisama doon sa isang lalaki na wala naman po siyang trabaho. Ano po, kaya binigyan po ito ng pag-asa ng Kalingap na talagang maging maayos yung kanyang buhay. Ano, at nakita naman po natin, pinagawan pa ng bahay, ano, nila Kalingap Rab. Dati ang bahay po niyan ay talagang nandoon po sa may parang ibabaw noong malapit sa ilog. Ano po, doon din sa may parteng iyon. Kaya lang, ay hindi po ganyang kaganda. Ano, nakikita po natin ngayon, maganda na po yung bahay nila. Yan po ay dahil sa Kalingap. Ano, yan po ay pinagawa ni Kalingap Rab. Ano po, siguro sa tulong na rin po ng mga sponsor. Ano po, at sa ngayon, ang nangangasiwa po sa kanila ay si Dr. Love. Kasi si Dr. Love po ang naka-scout. Ano, pero ayon po dyan sa video yan, panoorin nyo po ng buong buo at puntahan nyo po yung YouTube channel ni Dr. Love, ay talagang medyo hindi maganda ang pinagagawa nitong batang ito. Ano po, nag-post pa, no? Pinost pa po niya si Dr. Love na parang minamanyak siya, parang gano'n, ano? At yun na nga, no? Meron daw pong pera na hindi daw po na ibibigay ni Dr. Love, ano? Pero pinatunayan naman po nung ina na lahat naman ng binibigay ng sponsor ay nakakarating po sa kanila. Ibig sabihin ay gumagawa po ng hindi magandang kwento itong batang ito. At yung mismong kapatid ang nagsabi na nagbibisyo itong batang ito. Medyo delikado, no? Dapat talaga ay maagapan po itong batang ito. Baka maisalba pa. Kasi sayang naman ng kanyang buhay, ano? Kung siya ay mananatiling ganyan, ano? Pero matagal na po kasi itong talagang pinilit din ng Kalingap na itong batang ito ay maisalba sa magulong buhay, ano? Pero pabalik-balik, ano? Magiging maayos, babalik, magiging maayos, babalik, sayang, ano? Sayang po ang buhay ng batang ito. At napakabata pa, 16 years old. Ano po, at parang sa ngayon ay binibenta niya ang kanyang sarili. Ano, hindi maganda, ano po, medyo nakakagirabo. Medyo nakakagirabo, ano? Sana ay talagang sabi po ni Dr. Love ay ipaparehab. Ano, sana maagapan, ano, maiparehab kaagad. Ano po, nang sa ganun ay mapigilan ano yung mga hindi magagandang nangyayari sa buhay ng batang ito, ano, at mapalitan yung kanyang mindset, ano po, yung kanyang kaisipan ay mapalitan ng magaganda. Ano, kasi siyempre mga ganyan po kasi minsan magulo po ang mga isip ng mga yan. Ano po, at dahil po sa kaguluhan ng kanilang isip ay nagkakaroon po ng bisyo. Ano po, minsan nagkakaproblema, ano, tapos hanggang sa malulong na sa bisyo, hindi na maganda yung kanilang mga ginagawa. Kaya kailangan ay yung kanyang isip ay talagang mapalitan ng pag-iisip na magaganda. Ano po, doon po sa rehab magiging maayos po ito, no? Sana maiparehab kaagad, ano po, ni Dr. Love. At maraming salamat naman siyempre kay Dr. Love kasi hindi po siya nagsasawa, ano? Siya na po ang pinagsasabihan dito ng masama, ano? Pero bagamat pinagsabihan pa si Dr. Love ng masama, nandun pa rin yung hangarin niya, ano, na matulungan itong pamilyang ito. Ano po, kumbaga, talagang ang gusto po ni Dr. Love ay mapagbago itong batang ito. Kasi siya pa po ang nagsabi na iparehab na lang. Ano? Kasi mismong siya po pala inaalok na ng batang ito, no? Inaalok na po siya, no? Medyo hindi na talaga maganda at ang kaisipan ng batang ito ay iba na. Ano, kumbaga wala na po yung hiya na tinatawag, ano. Kumbaga yung hiya sa kanyang sarili wala na, natanggal na. Ano po, siguro dahil nga po sa kanyang mga dinaranas sa buhay, ano. At maaga pa nga nabuntis. Ano po, hindi na nag-aaral, namatay pa yung tatay nito, tapos napabarkada. Ayun na, ano? Kaya, siyempre, pagka po ganun, may mga kasama ng bisyo-bisyo, kagaya po ng pinatunayan ng kapatid na nakita daw po siya na nagbibisyo nga po, ano?
Kaya dapat maagapan po itong batang ito. Sayang yung buhay ano po ng batang ito kung ito po ay hindi maagapan. Sa rehab may mga counseling dun eh. Ano po at may mga kakausap po dyan na tao upang yung kanyang mindset, yung set up ngayon ng kanyang kaisipan ay mabago. Ano, kumbaga ay magulo, mapunta po doon sa tahimik, ano yung tahimik yung kanyang isip, ano ma-relax, ano po parang ganoon. Nang sa ganoon ay maging maayos po ang kanyang buhay kasi sayang batang-bata pa.